Ang tatay kong rebeldeng aswang. Kanole Horror Story. Edipico, sa susunod na buwan, magdadaos tayo ng kaunting kasiyahan. Kailangan makasama ka sa amin para sa pagkuha natin ng iaalay sa banal na hapunan. Wika ni Arnulfo na pinuno ng kanilang samahan. Sige Arnulfo, sasama ako. Basta't puntahan nyo lang ako dito at itaon nyong hindi ako makikita ng anak ko. Sagot naman ni Edipico. Pag-alis ng mga lalaki, lumapit ang tatay ni Edipico sa kanya at sinabing, Edipico, kailan ka ba talaga maglulubay dyan sa ginagawa mo? Hindi ka pa rin ba nadadala? Ilang mga rebelde at mga sundalo na ang pinatay nyo? Aantayin mo pa ba na iwanan ka ng anak mong si Jacob? Hindi ba't kaya ka nga iniwan ni Maria dahil hindi na niya masikmura yung ginagawa mo, Edipico? Itay, nangangako po ako na pagkatapos ng taon na ito hinding-hindi na ako magpapakita pa sa kanila. Palagi mo na lang yung sinasabi, Edipico. Alam mo'y naaawa ako sa anak mo. Ayokong manahin ng anak mo yung ginagawa mo. Itay, pangako po talaga, ito na ang pinakahuli. Itay? Oh, Jacob anak. Nakita ko na naman po si Arnulfo. Ha? Hindi anak, kaya siya nagpunta rito. Kasi nag-iimbita lang sa kaunting kasiyahan. Sama po ako, Itay? Hindi ka pwede ron anak. Sa gitna yun ng kagubatan at kabundukan, mapapagod kang maglakad. Sige na po. Huwag ka nang sumama, apo, ha? Sige po, Lolo. Si Edipico ay isang rebeldeng aswang. Katunayan, kapag nagkakasagupa ang mga sundalo at rebelde, dito ay kinukuha nila ang pagkakataon. Kung sino man sa magkabilang panig ang namamatay, iyon ang kanilang kinukuha upang gawing hapunan. Sa totoo lang, sa kanilang magkakapatid, tanging si Edipico lang ang nagkaroon ng kakayanan bilang isang aswang dahil noong araw siya ay nabiktima ng mga nagyayanggaw. Matagal na panahon na iningatan na Edipico ang kanyang lihim upang hindi siya katakutan ng kanyang kamag-anakan at ayaw na ayaw din ni Edipico na mahawa sa kanya ang kanyang anak. Sabi nga niya, magpapakamatay na lang daw siya kung sakaling masasalin sa kanyang anak ang pagiging aswang nito. Isang gabi, habang sila'y naglulugas ng mais na pinatuyo, hindi maiiwasan ng tatay ni Edipico na disiplinahin siya nito. Ayaw na ayaw kasi ng kanyang ama na nakikita ang grupo ni Arnulfo na nagpupunta sa kanilang bahay. Sa tuwing pupunta kasi yun doon, meron itong malalim na dahilan. Edipico, hanggang kailan ka ba talaga titigil? Pasalamat ka't hindi ka pa rin nabubuking ng ating mga kamag-anakan. Paano kung dumating ang araw na yon? Paano kung itakwil ka nila bilang kamag-anak? Tandaan mo, Edipico, yang kinatitirikan ng bahay mo, hindi mo yan pag-aari. Yan ay pamana ko sa aking anak na si Maria. Kaya nga hindi ko na rin tinutulan ang pagsama ni Maria sa iba. Dahil nga ganyan ang pinaggagawa mo, Edipico. Baguhin mo na yung sarili mo para na rin sa naiwan mong anak, hindi para kay Maria. Itay, tandaan niyo po yung huling sinabi ko. Ito po ay matutupad sa taon na to. Edipico, anong taon na? 1973. Kailan ka pa nagsimula sa ganyan? Hindi ba't 1960? Halos isang dekada mo nang ginagawa yan, Edipico.
Ilang taon na ang anak mong si Jacob. May isip na siya. Alam na niya ang nangyayari sa'yo. Baguhin mo ang style mo, Edipico. Itay, baka gising pa yung mga kamag-anakan natin. Marinig nila yung mga sinasabi nyo. At kapag nangyari ang araw na yun, Edipico, magbalot-balot ka na. Itay naman, tayo lang ang nakakaalam. At aasa akong hindi nila malalaman ang sikreto ko sa mahabang panahon. Bahala ka, basta sabi ko sa'yo magbago ka. 3 araw ang lumipas. Merong isang hambog na lalaki ang napadpad sa kanilang kubkuban. Sa totoo lang madalang mapunta ang ibang tao sa kanilang kubkuban dahil ito ay nakabukod sa karamihan at nakatago sa ilalim ng mga naglalakihang puno ng niyog. Hindi nagustuhan ni Edipico ang pakikitungo ng dayong hambog, lalong-lalo na nang makita ng lalaking yun ang pamangkin ni Edipico. Pabili nga po, wika nung lalaki sa harap ng isang bahay kahit na alam naman niyang walang tindahan doon. Bakit po? Pabili nga po. Hindi po ito tindahan, sir. Hindi ba? Kala ko kasi may tindang alak dito. Hindi po. Siya nga pala, Edsel nga pala. Nang sabihin yon ng hambog na lalaki, inaabot niya ang palad ng babae. Ayaw makipagkamay ng pamangkin ni Edipico at siya na may nakasilip lang doon at tinitignan kung ano ba ang susunod na mangyayari. Bakit ayaw mong abutin ang kamay ko? Wika pa ng lalaking nagpakilalang Edsel. Sige po, hindi po kasi ako nakikipagkilala. Kuya, umalis na po kayo, nakatingin po si Tiyo Edipico. Baka po mapano kayo. Bakit? Wala naman akong ginagawang masama, tsaka wala akong dapat nakatakutan. Bakit naman po? Ako ay isang sundalo. Kahit sino, hindi ko dapat nakatakutan. Sila ang dapat na matakot sa akin. Lalong-lalo na pag alam kong tama ang aking ginagawa. Kuya, sir, si Tito Edipico, nariyan na po siya. Ano ho bang atin? Bakit parang hindi yata maganda yung dating nyo rito sa aming kubkuban? Bakit? Inaano ko ba kayo rito? Nandito lang ako para bumili ng alak. Napadaan lang ako rito. Brad, kanina nadinig ko sabi mo, ikaw ay isang sundalo. Oo, sundalo ako, bakit? Brad, mataas ang respeto ko sa mga sundalo, kaya pwede ba? Kapag dadaan ka rito, magpakita ka din ng respeto sa mga tao. Makakaalis ka na. Sige, alis na ako. Bago umalis ang lalaking nagpapakilala bilang isang sundalo, nagpaputok pa ito ng baril. Inubos niya yung isang magasin ng kanyang baril at pinagsisigawan na babalikan sila dahil mga bastos daw ang mga taong nakatira sa kubkuban nila Edipico. May araw ka din sa akin, wika ni Edipico at nilapitan siya ng kanyang ama. Edipico, bastos ang taong yun ah. Kaya nga po, Itay. Akala ko ipapatulan mo. Hindi ho, dahil nandito tayo sa ating kubkuban. Paano kung mapalayo siya? Hindi mo ba siya susundan? Itay, araw ho ngayon. Hindi ba kahit araw kumaka na kayo? Edipico, oo, at binabawalan kita sa ginagawa mo. Lalo na pagkasama mo sila Arnolfo. Pero kung ang mga tao narito sa kubkuban natin ang aargabyaduhin ng mga ganong tao, sige, pinapayagan kitang gawin ang bagay na yon. Anong ibig niyong sabihin, Itay? Edipico, sige na. Bigyan mo ng leksyon ang taong yon pag nakalayo na siya. Sige ho, Itay. Walang problema doon. Makalipas ang 10 minuto nang makalayo na ang lalaki,
Unti-unti nang humakbang si Edipico upang ito ay sundan. Wala naman siyang ibang daraanan kung hindi rin sa daanan ng mga tao papaakyat sa kabundukan. "Kahit lumayo ka, susundan kita," wika ni Edipico. Maya-maya pa'y bigla siyang tumalon sa isang mataas na puno at ginamit niya ang kanyang abilidad bilang isang aswang. Dito niya nakita yung lalaki na nagpapahinga sa gilid habang nakahubad. Nakaibabaw pa sa kanyang dibdib yung kanyang baril na wala ng bala, pero sa tagiliran nito meron pang 2 reserba na magasin. Unti-unting bumababa si Edipico nang nakahawak siya sa katawan ng puno. Dahil sa nakahiga naman ng lalaki nang mapadilat ito, nakita niya ang mukha ni Edipico na hindi na itsurang tao. Napabalikwas ang lalaki at agad niyang nilagyan ng panibagong bala ang kanyang baril. Nang dahil sa gulat nito, pinagbabaril niya si Edipico, pero nakapagtatago siya sa mga sanga kaya hindi siya tinatamaan. "Sino ka ba? Huwag mo akong takutin! Hindi na bago sa akin yung mga ganyan!" wika nung lalaki. "Ikaw, hambog. Sa dinami-dami mong dapat daanan pero yung aming kubkuban pa. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Kahit na nagpapakilala ka pang sundalo, hindi kita sasantuhin," wika ni Edipico sa lalaki. Maya-maya pa, muli siyang pinutukan ng lalaki nang dahil sa nakalingid siya sa matabang katawan ng puno. Hindi napansin ng lalaki na yung binabaril niyang lugar ay wala na roon si Edipico. Nandoon na siya sa isang sanga sa bandang likuran ng lalaki at nilundag niya ito habang siya'y nagpapaputok ng baril. Agad niyang hiniwa yung likod ng lalaki gamit ang kanyang mga nagtatalasan na kuko, dahilan kung bakit nabitawan ng lalaki ang kanyang baril. "O ano, lalaban ka pa?" wika ni Edipico. Patawad ho, hindi ko naman po sinasadya eh." "Anong hindi sinasadya? Pinagbabaril mo ko, tapos sasabihin mo hindi mo sinasadya?" Kuya, kalma lang po kayo. Kalma lang po kayo." Talaga nga naman ang tao. Matapang lang pag merong hawak na baril. Ngayon ubos na yung bala mo. Kaya pala, ubos na rin yung tapang mo. Kuya, pakiusap po. Kalma lang po kayo. Antayin niyo po ako magpaliwanag." Sige. Bago man lang kita ihain sa hapunan, ikwento mo sa akin kung sino ka ba talaga. Sundalo ka? Hindi po, kuya. Bakit ka may baril? Nagyayabang lang po. Nananakot. Kasi alam ko po rito sa lugar na to maraming mga nakatirang kung ano. Kaya po dinala ko yung baril ng tatay ko. Ganon. Nakahawak ka lang ng baril. Nagyabang ka na. Hindi ka naman pala tunay na sundalo. Alam mo, meron akong mga kaibigang sundalo. Pero hindi ganyan ang asta. Profesional ang galawan. Pero alam mo bang, kapag nagkakasagupa ang mga sundalo at rebelde, doon kami kumukuha ng pagkakataon upang kumuha rin ng makakain sa gabi. Bakit po? Sino ho ba kayo? Bakit? Wala ka bang mga mata? Hindi ba't nakikita mo na wala na sa katinuan ng itsura ko? Alam mo bata, kaya lang naman ako nainis sa'yo. Dahil hindi ko nagustuhan yung ginawa mo sa aking pamangkin. Hindi porkit meron kang barel, magagawa mo na ang gusto mo sa lahat ng mga tao. Kuya, wag po. Wag po. Lumayo po kayo sa akin. Ako si Edipico. At ako ang huling taong makikita mo sa buhay mo. Hinataw ni Edipico ang lalaki gamit ang kanyang mga nagtatalasan na kuko. Dahilan kung bakit humiwalay ang ulo ng lalaki sa kanyang katawan. Itinaas ni Edipico ang ulo ng lalaki, kasabay nun
ang paghigop sa tumutulo niyang dugo. Ganyan ang mangyayari sa mga hambog na katulad mo. Wika ni Edipico. Binitbit niya ang katawan ng lalaking hambog at dinala niya sa kanilang kampo. Ito naman ay ikinatuwa ni Arnulfo. Mabuti naman at nagdala ka rito ng hapunan, Edipico. Yang lalaking yan ay hambog. Nagtungo siya sa aming kubkuban para manggulo. Inubos niya ang isang magasin ng bala para lang manakot. Yan naman ang hirap sa mga tao. Porkit nakahawak ng barel, inaakala nilang kaya na nila ang lahat. Pasensya ka na bata, pero ikaw ang magiging hapunan namin mamayang gabi. Sige na, karnihin na ang batang yan. Ipinag-utos ni Arnulfo ang pagkarne. Dali-dali namang sumunod ang kanyang mga galamay. Edipico, huwag ka munang aalis. Gusto kong matikman mo rin yung pinaghirapan mo. Hindi ho kailangan, Arnulfo. Hahanapin ako ng tatay ko. Alam niyo ba nung huling punta niyo sa amin? Nagagalit ang tatay. Edipico, lahat tayo ay nakakadanas ng ganyan. Pag-uusig mula sa ating mga mahal sa buhay. Ito na lang ang tandaan mo. Kahit sino pa sila, hindi sila pwedeng humadlang sa atin. Oo naman. Sige na. Hindi na ako magtatagal. Kailangan makauwi ako sa amin bago magdilim. Sige, mag-iingat ka, Edipico. Habang naglalakad si Edipico papalayo sa kanilang pinagtataguan, naiisip niya yung sinabing panghabang buhay. Ayaw niya kasing habang buhay siyang maging ganon. Hindi siya pwedeng tumulad sa kanila dahil sila ay mga walang asawa at anak at sila ay minanana sa kanilang lahi yung ganon habang si Edipico ay biktima lang ng yanggaw. Maya-maya pa, napahinto si Edipico sa lugar kung saan niya kinitil ang buhay ng lalaking hambog. Merong mga tao doon at pinagmamasdan yung mga dugo na sariwang-sariwa pa. Nagtanong sa kanya yung isang ale. Itinatanong kung nakita ba yung lalaking ganito ang deskripsyon. Alam na ni Edipico na yung hinahanap nila ay yung taong kanyang pinatay. Pero hindi niya inamin. Sino ba naman kasing taong aamin sa sarili niyang kasalanan? Itinanggi ito ni Edipico at sinabing hindi niya nakita at paglayo niya sa kanila, napapangiti na lamang siya ng lihim. Dapat lang yun sa anak nyo. Wika pa ni Edipico. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, nakarating na si Edipico sa kanila. Oh, Edipico! Ano nangyari? Itay, kagaya ng utos niyo sa akin, winakasang ko na ang pagiging hambog ng taong yon. At ang malas niya, yung katawan niya ay pakikinabangan nila Arnulfo. Baka naman, Edipico. Tumikim ka pa. Hindi, Itay. Kung ako'y titikim, malamang... Jacob, anak. Nariyan ka pala. Itay, ano po yung tumikim? Itay, ikaw na ngang magpaliwanag sa bata. Jacob. Si tatay mo kasi, naimbitahan sa handaan. Baka kako tumikim ng tuba. Handaan? Itay, bakit po di kayo nag-uwi ng karne? Karne? Kasi hindi ko gusto yung klase ng baboy double dead anak Double dead? Bawal po bang kinakain yun? Oo, bawal yun. Bawal kainin yun, anak. Nakalusot si Edipico sa pamamagitan ng pagsisinungaling sa kanyang anak. Tay, kumain na po tayo? Sige. At kakain na tayo, nagugutom na rin ako. Di ko kasi tinikman yung double dead na baboy Hindi yun masarap. Huwag kang kakain nun, anak Apo, Tay.
Heto na, dumating na ang araw ng pagdadaos. Muli na namang nagpakita si Arnulfo sa kanila. Katanghali ang tapat yon at meron siyang kasamang isang lalaki na sa tingin ni Edipico mukhang bagong recruit lang. Malikot ang mga mata ng lalaking yon na tila ba adik kong titignan at palinga-linga pa ang ulo nun. Pasensya ka na, Edipico. Kaya kami nagtungo rito para lang ipaalala sa iyo na mamayang gabi na ang ipagdadaos nating kasiyahan. Arnulfo, anong oras ba dapat tayo kumuha ng maihahain? Kahit sana mamayang nagdidilim para bago mag alas 12, magdaratingan na ang ating mga kalahi. Sige, pupunta na ako doon. Aalis na sana sila Arnulfo na yung isa niyang kasamang lalaki ay nakita yung pamangkin ni Edipico at sinabing, "Sino ba yung isang yon?" Edipico, pwede ko ba siyang makilala? Hindi pwede. Teka, sino ka ba? Edipico, bago lang siya sa ating grupo. Kung ganon, Arnulfo, pagsabihan mo yan. Baka ako makalaban yan. Teka nga sandali, Edipico. Kung magsalita ka parang hindi ka katulad namin. Halang din ang bituka mo, alam ko. Gusto ko yung babaeng yun. Gusto ko siya. Galawin mo na ang lahat, wag lang ang mga mahal ko sa buhay. Para lang matigil ang kanilang sagutan, inalis na lang ni Arnulfo ang lalaki at humingi na lang ng pasensya. Pasensya ka na, Edipico, sa ikinikilos ng bago nating kasamahan. Ayos lang, sige na, at susunod ako ron mamaya. Pag-alis nila Arnulfo, kinausap na naman si Edipico ng kanyang ama. Edipico, ano? Ito na ba yung gabi ng pagdadaos? Ito na nga po yun, Itay. Edipico, nakalimutan mo na ba yung banta sa'yo ng albularyo? Hindi, Itay. Hindi naman pala. Bakit patuloy ka pa rin sa ginagawa mo? Tandaan mo, 5 taon na ang lumilipas magmula nang makalaban mo ang mataas na uri ng albularyo. Binigyan ka lang niya ng pagkakataon upang ikaw ay magbago. Pero anong ginagawa mo? Nagpapatuloy ka pa rin. Huwag sanang dumating ang araw na mag-cruise ang landas nyo ng albularyong yon. Natitiyak ko sa iyo, Edipico, na hindi ka na niya pagbibigyan pa ng pagkakataon. Hindi mangyayari yun, Itay. At kung sakaling magkukrus muli ang landas namin ng Nole na yon, titiyakin ko sa inyo na nakapagbagong buhay na ako at wala na ako sa landas na mali na tinataha ko ngayon. Sana nga, Edipico, magdil ang anghel ka at sana'y sa pagtungo mo sa kutan nyo, hindi mo masalubong ang albularyong sinole. Hindi ba't sinabi niyang habang ginagawa mo yan, merong mga matang nakatingin sa iyo? Maaring hindi man siya dumating sa oras na ginagawa mo yon. Malamang na merong nagsusumbong kaya't asahan mo na yung ginawa mo sa hambog na sundalo. Hindi siya tunay na sundalo, Itay. O sabihin na natin ganon, hindi siya tunay na sundalo. Yung ginawa mong yun na merong patnubay sa akin, naniniwala akong nakita ka ng isa sa mga iniwan niyang tagapagbantay. Pero Itay, meron mong basbas yun. Para mo na rin sinasabing ipinagkakanulo mo ko. Edipico, kung talagang meron kang isip, hindi ka susunod sa kahit na anong utos. Nang dahil sa ginawa mo, nilagay mo ang sarili mo sa kamatayan. Edipico, sige na, magtungo ka na kung saan ka pupunta. Hindi ka rin naman mapipigilan dyan sa mga ginagawa mo. Sige, kayo nang bahala sa anak kong si Jacob. Sinimulan na ni Edipico ang paglalakad papunta sa kanilang kuta. Habang papalapit siya ng papalapit sa lugar na yun, kanyang nadarama na parabang merong nakatingin at parabang merong kakaiba sa paligid. Napahinto ito at nilabas ang kanyang itak
tapos nagsisigaw. Alam kong nagtatago ka. Alam kong kanina ka pa nandyan. Magpakita ka sa akin kung sino ka. Anong uri ka ng nilalang? Sigaw ni Edipico. Maya-maya pa'y sa bandang kanan nito kung saan merong isang malaking kahoy. Nagulat siya dahil may lumabas na isang matanda. Pero kanina, wala namang katao-tao roon. San ka nang galing, tanda? At sino ka? Huwag mo sabihing ikaw ang kanina pang nakasubaybay sa akin. Ako nga. Kamusta ka na, Edipico? Bakit mo ko kilala? Sino ka? Sabihin na nating ako ang iyong tagapagbantay. Tagapagbantay? Hoy, tanda. Lubay-lubayan mo ko. Importante ang aking pupuntahan. Ang taong nanunutok ng taga, dapat itinutuloy, hindi puro banta. Aba talagang sinusubukan mo ko ah? Agad na hinataw ni Edipico ang matandang yun, pero naglaho ito sa kanyang harapan. Nasaan ka, tanda? Sino ka bang talaga? Nasaan ka sinabi? Nandito ako, Edipico. Isusumbong kita kay Canole. Ipaparating ko sa kanya yung ginagawa mo. Tandaan mo, Edipico. Tandaan mo yan. Biglang nawala ang matandang yon. At si Edipico ay madaling nagtatakbo papunta sa kanilang kuta. Ikinagulat pa ni Arnulfo yung pagdating ni Edipico dahil hingal na hingal ito. O Edipico, bakit ka hingal na hingal? Anong nangyari sa'yo? Wala. Nagtatakbo lang ako papunta rito para mabilis na makarating. Edipico, may humahabol ba sa'yo? Yung totoo. Wala talaga, Arnulfo. Wala. Sige. Maya-mayang konti, magpapalipas lang tayo ng mga 2 oras at magtutungo na tayo sa lugar kung saan tayo kukuha ng panghanda sa ating banal na hapunan. Yung bago nating kasamahan, patawarin mo na siya. Alam mo ba'y napakinabangan ko siya sa araw na ito? Dahil siya ang naghanap ng makukuha nating panghapunan. Sige, wala naman sa akin yun eh. Makalipas ang 2 oras, heto na at nagtungo na sila sa lugar kung saan nila kukunin ang biktima. Ang kanilang mga binibiktima kapag dumarating ang araw ng pagdadaos ng banal na hapunan, yung isang babaeng may kasama sa loob. Buntis kung tawagin. Isang buntis na babae sa kabilang baryo at isang buntis na babae sa kabila uli. Ang nagtiktik doon, yung bago nilang kasamahan. Ako na ang mauuna. Kukunin ko ang buntis. Basta bahala kayo kung sino man ang kasama nun sa loob. Patayin nyo kung gusto nyo. Order ni Edipico sa kanyang mga kasamahan. Nakatungtong si Edipico sa taas ng kubo. Hinawi niya lang yung kugon at dito niya nakita yung babaeng mahimbing na natutulog. Maya-maya pa, tuluyan nang sinisira ni Edipico ang bubong at hindi naman ito nararamdaman ng mga tao roon. Nakalapag na lang si Edipico sa tapat ng babae nang hindi man lang ito nagigising. Pero yung mga kabahay noon ay nagwawala na dahil dinakma na pala sila ng mga kasamahan ni Edipico. Ganon pa man, wala silang nagawa dahil gumamit ang mga ito ng abilidad bilang isang aswang. Pasensya ka na, iha. Kailangan ka namin ngayong gabi. Wika ni Edipico sa babae habang may busal ang bunganga. Naaawa man si Edipico pero kailangan niyang gawin yon at hindi naman ito ang unang beses na gumawa siya ng ganon. Sige na, bitbitin ng babae, dalhin niyo sa ating kuta at pupunta pa ako sa kabilang baryo. Edipico! O bakit? Ano natin? Ako na lang ang pupunta sa kabilang baryo.
umuwi ka na lang sa kuta natin. Pero ayon kay Arnulfo, ako ang kukuha at hindi ikaw. Teka nga sandali, napapansin ko lang, hindi maganda ang una nating pagkikita, Edipico. Napansin ko din yon. Pagtungtong mo sa aming kubkuban, kinukursunada mo ang aking pamangkin. O ano, ngayong wala rito si Arnulfo, ha? Magpatayan na tayo? Matapos sabihin ni Edipico yun, walang kaabog-abog nang bigla siyang undayan nito ng kanyang mga nagtutulisan na kuko. Tinamaan sa balikat si Edipico kaya siya bumulagta at iniinda niya yung sugat na mula sa kuko ng kanyang kasamahan. Aray ko, tinutuon mo nga. Edipico, masama akong binibiro. Muling sumugod sa kanya ang lalaki. Ang ginamit naman noon yung mga matutulis niyang kuko sa kanyang paa. Bumalikwas si Edipico at agad na napunta sa mataas na puno. Bumaba ka rito, Edipico! Hindi ba't matapang ka? Sa lahat ng ayoko, yung sinusubukan ang aking lakas. Bababa ako dyan, antayin mo ko. Mas lalong sumasakit yung balikat ni Edipico at tumutulo ang dugo niya. Habang tumutulo naman yon, sinasalo naman ng bunganga ng kanyang kasamahan. Itigil mo yan! Sigaw pa ni Edipico pero hindi nakikinig sa kanya ang lalaki na tila ba tuwang-tuwa pa siya sa pag-inom sa sariling dugo ng kanyang kasamahan. Hindi ko ito titigil. Ang sarap pala ng dugo mo, Edipico! Maya-maya pa, bumaba na si Edipico gamit ang mga nagtutulisan niyang mga kuko sa kanyang paa dahil yung isa niyang balikat ay hindi na niya maigalaw. Bumabaon ang mga kuko ni Edipico dahilan kung bakit hindi siya nahuhulog sa puno habang siya ay bumababa. Sinabi ko naman sa iyo na sa lahat ng ayoko, yung gagalawin mo ang mga mahal ko sa buhay. Paano ka pa ngayon nalaban, Edipico? Hindi ba't laylay na yung isa mong balikat? Yun ang akala mo. Muling sumugod sa kanya ang kanyang kasamahan. Pero nakausli na ang mga pangil nito sa kanyang bunganga. Senyales na hindi niya patatawarin si Edipico at gusto niyang putulin ang ulo ni Edipico gamit ang kanyang mga nagtutulisang mga pangil. Nakalihis naman siya at agad niyang sinipa yung lalaki kaya ito bumulagsak. Sa lahat ng aking mga nakasama, ikaw lang palang gaganyan sa akin. Wika ni Edipico. Nautakan mo ako, kaya ako bumulagta. Tignan natin ang susunod na mangyayari sa'yo. Dahil sa dadalawa na lang sila doon, wala na iba niyang kasamahan. Naisip na rin ni Edipico na hindi lang ito dapat bigyan ng tamang leksyon. Dahil desidido ang lalaking yon na patayin si Edipico, kaya't inisip niyang papatayin niya na rin ang lalaki. Sumugod sila sa isa't isa. Maya-maya pa ang lalaki biglang tinamaan ng nagliliyab na sibat na nagmula sa kanyang likuran at kung hindi nakalihis si Edipico tiyak na siya rin ay tatamaan. Mabuti na lang at nakita niya ang sibat na yun dahil kung hindi, malamang na naging abo rin siya katulad ng lalaki. Ganon pa man hindi alam ni Edipico kung saan ba nanggaling ang sibat na yun at kung kanino ba ito nanggaling. Sinong nandyan? Bakit bigla ka na lang manghihimasok sa gulo namin? Palinga-linga si Edipico at hinahanap kung sino ba ang nagbato nun. Kasabay nun, yung pagtangay ng hangin sa abo ng kanyang kasamahan. Alam niya sa kanyang sarili na hindi nila kalahi ang gumawa nun dahil wala namang may kakayanan gumawa ng ganon. At alam din niya sa kanyang sarili
na isang mataas na uri lang ng albularyo ang kayang gumawa ng ganon. Kinakabahan na si Edipico. Naiisip niyang hindi kaya't naririto na si Nole, yung dating nagbanta sa kanya at yung dating nagbigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon upang magbago. Pinagsigawan niya yung pangalan na Nole. Maya-maya pa'y may sumasagot sa kanya pero hindi niya ito nakikita. "Nasaan ka? Naririnig kita." Yung sagot sa kanya ay parabang nanggagaling pa sa napakalayong lugar. Bumubulahaw ang sagot nun na kahit saan ka man magtungo ay madidinig mo yung pagsagot sa kanya ng lalaki. "Magpakita ka sa akin. Alam mo'y matagal na kitang inaantay. Ilang taon na rin nang lumipas nagmula nang tayo ay naglaban. Magpakita ka sa akin ngayon at meron akong sasabihin. Alam kong ikaw si Nole. Ikaw lang ang may kakayanan na magpakawala ng nagliliyab na sibat." Wika ni Edipico. Ganon pa man, walang nagpakita sa kanya nang dahil doon nagpatuloy siya sa paglalakad. Makalipas pa ang 20 minuto, narating na niya yung kanilang kuta at nagtataka si Arnulfo kung bakit hindi niya kasama yung isa nilang kasamahan. "Ganito kasi yan, Arnulfo, makinig ka sa akin. Tinangka niyang patayin ang aking buhay. Ipagtatanggol ko ang aking sarili." Kung ganon, napatay mo siya, Edipico? "Hindi ako ang pumatay sa kanya. Tignan mo balikat ko. Hanggang ngayon dumudugo at siya ang may gawa niyan." Tapatin mo ko, Edipico. Ikaw ang pumatay sa kanya. "Hindi nga ako. Merong isang sagradong sibat na nagliliyabang tumama sa kanya at hindi ko alam kung saan ba nanggaling yon." Edipico, nagawa mong patayin ang isa nating kasamahan. "Arnulfo, makinig ka sa akin. Hindi nga ako ang pumatay sa kanya." Hindi makapaniwala si Arnulfo sa mga kwento ni Edipico nang dahil doon inatasan niya ang dalawa niyang tao upang puntahan kung saan ba makikita ang patay na katawan ng kanilang kasama. Dagdag pa ni Arnulfo, alam niyang si Edipico ang pumatay doon dahil nga hindi maganda ang unang pagkikita nilang dalawa. "Wala na kayong aabutan na katawan ng kasama natin dahil nga tinamaan siya ng isang sagradong sibat na nagliliyab. Nang dahil doon, nalusaw ang katawan niya at naging abo. Tinangay na lang ito ng hangin sa kagubatan." Walang ganon. Walang taong kayang gumawa ng ganon, Edipico. Aminin mo, saan mo nilagay ang katawan ng kasama natin? "Bahala ka, Arnulfo." Saan ka pupunta? Dito ka lang, Edipico. Hindi ka aalis. "Bilang pagrespeto sa iyo na isang pinuno ng samahan. O sige, dito lang ako. Aantayin kong makabalik yung mga pinapunta mo roon." Nang dahil sa nangyari, naudlot ang kanilang pagdadaos ng kasiyahan. Maya-maya pa yung dalawang lalaking inutusan ni Arnulfo. Dumarating na at sinabing, "Kapunuan, hindi po namin nakita ang katawan ng ating kasamahan." Wika nito sa kanila. Kung ganon, nagsasabi ka nga ba ng totoo? Ha? "Sinabi ko sa iyo ang totoo, Arnulfo, na hindi ako ang pumatay sa kanya." Pero naglaban kayong dalawa, hindi ba? "Oo, dahil pinagtanggol ko lang ang sarili ko. Kung hindi ko yun gagawin, malamang na ako ang papatayin niya." Sige, ganito. Umuwi ka sa inyo. Sige. Total pinapalayas mo ko, aalis na lang ako. Dito sa ating samahan." Hindi ibig sabihin na pinapaalis kita aalis ka na. Ipakita mo ang katapatan sa ating samahan. Kunin mo ang anak mong si Jacob at siya ang ipapalit natin sa iyong kasama. Anong ibig mong sabihin?
Hindi kita maintindihan, Arnulfo. Simple lang. Anak mo ang ipapalit natin dito at gagawin nating hapunan. Hindi tama yung sinasabi mong yan, Arnulfo. O bilang leader ng ating samahan, nire-respeto pa kita. Pero kung idadamay mo ang anak ko rito, talo-talo na tayo. Kung ganon, Edipico, lumayas ka na rito hanggat nakikilala pa kita. Madaling umalis si Edipico at umuwi sa kanila. Inabutan niyang may kakaibang tao na nakaupo sa loob ng kanilang tahanan. Nang makita ito ni Edipico, napaatras siya at nanginginig pa ang boses habang nagsasalita. Anong ginagawa niyo rito? Bakit kayo nagpunta rito? Pakiusap. Antayin niyo kung magpaliwanag. Edipico, hindi ba't sinabi ko sa iyo na magbago ka na? Oo, nakita ko kung paano mo ipagtanggol yung sarili mo laban sa iyong kasamahan. Pero hindi ko rin gusto yung ginawa mo, yung pagpatay mo sa taong hambog. Hayaan mo akong magpaliwanag. Alam mo bang nagalit sa akin si Arnulfo? Pinalayas niya ako sa kuta dahil nga namatay ang kasamahan namin. Hindi siya naniniwalang hindi ako ang pumatay doon. Hindi ba't ikaw ang may gawa noon? O tama ka, ginawa ko yun para sa kaligtasan mo. Dahil desidido siyang patayin ka. Kaya nga, ngayon, ang problema ko, yung anak ko ang gusto nilang kapalit sa kasamahan naming namatay. At gusto nila ito ang iaalay namin sa gabing ito. Kung ganon, Edipico, bumalik ka roon. Ha? Pero papatayin din nila ako. Anong gusto mong mangyari? Ha? Yung anak mo ang kapalit? Kaya mo bang isubo ang buhay ng anak mo para lang dyan? Pakiusap ka, Nole. Tulungan mo ko. Hindi na. Binigay ko na sa iyo lahat ng pabor eh. Binigyan kita ng pagkakataon para magbago. Pero anong ginawa mo? Nagpatuloy ka pa rin sa ginagawa mo, Edipico. Tapos ngayon magpapatulong ka sa akin? Teka nga pala. Paano mo nalaman na ganito ang sitwasyon? Una sa lahat, nagtungo sa akin ang kaibigan kong ermitanyo at sinabi niya yung mga nakikita niya sa iyo. Pangalawa, naramdaman ko rin naman at isa pa, sinabi sa akin ng aking kaibigan na hindi ka nga raw naglulubay. Tapos eto ngayon malalaman ko na yung anak mo ang gustong kapalit sa nangyari. Hindi ka man lang ba naaawa kay Jacob? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Edipico. Hindi ka kasi nagbago. Hindi ka kasi nakikinig sa akin. Itay, wala naman na sanang sisihan. O tignan mo itsura mo ngayon. Para kang batang nang liliit nang makaharap mo ang albularyo. Ginoong Nole, talaga bang wala nang pagkakataon ng anak ko? Pasensya na po kayo, Manong, pero lahat na ng pagkakataon ay binigay ko sa iyong anak. Ngayon nandito ako para bawiin na yung pagkakataon na yon. Pero Ginoong Nole, tulungan niyo po ako. Gapiin natin ng aking mga kasamahan. At kapag nangyari yon, tuluyan na akong makapagbabagong buhay. Lalayo kami rito ng aking anak. Ganun ba? Teka, hindi ba ngayong gabi yung kasiyahan na idadaos nyo? Ngayon nga. Pakiusap. Sige. Sa pagkakataon na ito naniniwala na ako sa iyo na tuluyan kang makapagbabago. Buburahin natin sa landas mo yang mga kasamahan mo. Lalong-lalo na yang si Arnulfo dahil sa dami niyang kasalanan na nakakarating sa akin. Maya-maya pa, yung ermitanyong tinutukoy ni Kanole ay biglang nagpakita sa kanila. Lalaban na ba tayo, Kanole? Wika nito at nagulat pa ang tatay ni Edipico maging siya. Sino ang taong yan?
Itay, siya yung matandang nagpakita sa akin. Magkaibigan pala kayong dalawa. Oo, tama ka. Siya lang naman ang naging mata ko at tenga ko sa'yo. Nagulat ka ba, Edipiko? Tulungan mo kami. Oo, alam ko. Kanina pa ako nakikinig sa mga usapan nyo. Kanole, tama lang din ang sinasabi ni Edipiko na hindi siya tuluyan makapagbabagong buhay kung hindi magagapi sila Arnulfo. Wakasan na rin natin ang mga aswang na yon dahil sila'y mga rebeldeng aswang. Alam mo ba sa tuwing makakasagupa ng mga yon ang mga sundalo ay kinukuha nila ang mga katawan nun. Maging ang kapwa nila rebelde ay pinapatay nila at kinakain nila ang laman at ginagawang hapagkainan sa kanilang mesa. Sige, mauna ka na roon. Tignan mo kung ano ang ginagawa nila. At kung sakaling sa palagay mo pwede na tayong lumusob, bumulong ka lang sa hangin at darating ako. At isasama ko si Edipiko. At kayo naman po, Tatang. Umalis na kayo rito ngayon din dahil tiyak kung sakaling meron pang mabubuhay sa mga kasamahan ni Edipiko roon, babalik at babalik sila, baka pati kayo madamay. Sige. Bibit-bitin ko ng apo ko habang natutulog pa siya. Edipiko, tandaan mo to, ha? Huling pagkakataon na ito. At kung sakaling magapiman natin sila Arnulfo, tapos hindi ka pa rin nagbago, ito ang tandaan mo. Kahit na nandoon ako sa bahay ko at nalaman ko yung ginagawa mo, magpapakawala ako ng aking sibata at patatamaan kita sa harapan ng anak mo. Opo, pangako po, magbabago na po ako. Kaya lang po hindi ko mapagtagumpayan ng pagbabago dahil lang din po kila Arnulfo. Parang awa mo na po, Kanole. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Sige. Tara na, lumakad na tayo. Nagtungo na sila Kanole sa pinagkukutaan nila Arnulfo. Makalipas ang 5 minuto, nakadinig siya ng panawagan. Kailangan nilang huminto dahil minamanmanan na ng ermitanyo ang mga kilos nila Arnulfo. Mga kasama, hindi na babalik si Edipiko. Magsigsihanda kayong lahat. Sasalakay tayo. Lahat ng mga tao sa kubkuban nila Edipiko, patayin nyo. Kunin natin ang pakikinabangan. Pinatay niya ang kasamahan natin. Wika ni Arnulfo. Madaling ipinarating ng ermitanyo yung kanyang nadinig. Edipiko, bakit po? Bumalik ka na sa inyo. Sasalakay doon sila Arnulfo. Sabihan mo yung mga kalahi mo na magsiksihanda sila at kung kinakailangan, lumayas na sila roon. Dito lang kami. Sasalubungin namin ang puwersa nila Arnulfo. Dalian mo! Opo, sige po. Dali-daling tumakbo si Edipiko sa kanilang kubkuban. Lahat ng mga kabahayan ay kanyang kinakatok. Pag hindi lumalabas ang nakatira, nagsasalita na siya ng hindi maganda at nagpapatunog ng kung anong ingay para magising lang ang mga tao. Kapag may lumalabas, sinasabi ni Edipiko ang mga mangyayari. Dahil sa hindi naman alam ng kanyang mga kalahi na si Edipiko ay isang rebeldeng aswang, tinatawanan lang siya ng mga ito. Dito niya naisip na mali rin palang itago ang kanyang lihim sa kanila dahil kapag ganyan na ang sitwasyon, hindi siya paniniwalaan. Sa lahat ng mga bahay na sinabihan niya roon, ni maski isa sa mga nakatira ay walang naniwala sa mga sinasabi ni Edipiko. Napakadelikado na ng sitwasyon ng mga oras na yon pero wala siyang magawa. Kaya't mas pinili niyang bumalik sa lugar kung nasaan sila Kanole upang dito na makipaglaban ng patayan at nang hindi na madamay pa ang mga tao sa kanilang kubkuban. O bakit ka bumalik? Kanole, yung mga kamag-anakan ko ay hindi naniniwala. Hindi kasi nila alam na ako ay ganito. Kanole, ito po ang tandaan nyo. Dahil sa dami kong kasalanan,
Haharapin ko na po ngayon ang aking kamatayan. Anong sabi mo? Bakit mamamatay ka na ba? Hindi ko po sigurado, Kanole. Pero kung yun man ay pagkakaloob sa akin, ito po ay aking tatanggapin. Maya-maya pa, naririnig na nila yung napakalakas na angil ng grupo ni Arnulfo habang sila'y nagtatakbuhan sa loob ng kagubatan patungo sa kanila. Magtago ka dyan. Hindi na po. Mararamdaman din nila ako kahit na ako'y magtago. O sige, dito ka lang. Isang minuto pa ang lumipas, biglang natahimik ang buong lugar. Dahil napahinto na ang grupo ni Arnulfo, lalo na nang maramdaman nilang si Kanole ang sasalubong sa kanila. Sino ka? Bakit hinaharangan mo ang daanan namin? Wika ni Arnulfo habang siya'y nakatayo. Hindi ba ikaw si Arnulfo? Ako nga! Sino ka ba? Arnulfo, binibigyan kita ng babala na huwag ka nang magtutungo sa lugar na pupuntahan mo. At bakit? Anong pakialam mo sa kaguluhan namin? Huwag kang makialam kung sino ka man. Arnulfo, hindi ba't nabanggit sa'yo ng tao mong si Edipico na merong taong nagbanta rin sa kanya? Ilang taon na ang lumilipas. Oo, yung nagbanta sa kanya na yon ay hindi ko kilala. At kung sasabihin mong ikaw yon, mas ikatutuwa ko pa. Kung ganon, sasabihin ko sa iyo na ako ngayon. At nandito ako ngayon para pigilan ka sa masamang balak mo sa mga tao sa kanilang kubkuban. Tumabi lang kayo dyan, mga bata. Kung tinalo ng taong to si Edipico, pues ako hindi. Tumabi kayo dyan. Hayaan nyo kong patayin mag-isa ang taong yan. Alam mo, Arnulfo, kahit magsama-sama pa kayo, wala kayong magagawa sa akin. Nabusit ang lahat ng mga kasamahan ni Arnulfo, dahilan kung bakit nagsabay-sabay ang mga ito na sugurin si Kanole. Pero hindi sila nakalapit agad-agad dahil merong kung anong pumapalibot sa kanya. Isang latigo na tadtad ng tinik ang paikot-ikot sa katawan ni Kanole. Nagulat ang mga rebeldeng aswang. Hindi kasi nila makita kung sino bang nilalang ang may hawak nun at kung sino ba yung nagpapaikot-ikot tangan ang latigong puro tinik. Hindi ito basta latigo dahil ito yung latigong nanggaling pa sa ibang dimensyon at sa oras na tamaan ng katawan ng mga rebeldeng aswang, tiyak na ito ay kanilang ikamamatay. O ano? Lapit, yan ba sasabihin mo na kayang-kaya mo ko, Arnulfo? Napakagulang, lumaban ka ng parehas, Nole. O sige. Maya-maya pa'y nawala yung latigo at isa-isa silang sumugod. Lahat ng mga lumalapit kay Kanole ay nakalabas ang mga nagtutulisang mga kuko. Pero lahat din sila ay tumitilapon at hindi basta makabangon at kanilang iniinda yung tama nila sa mga dibdib. Purong doon ang puntirya sa kanila ni Kanole upang hindi na sila makagalaw. Ang pakiramdam din ng mga rebeldeng aswang ng mga oras na yon, yung kanilang puso ay parabang sinasakal ng mga kamay ni Kanole dahil sa tuwing nakikita nilang iikom ang kaliwang kamay ni Kanole na ipinangbira sa kanila, mas lalong sumasakit ang kanilang mga puso na parabang sasabog na. Anong nangyayari? Anong ginagawa mo sa mga tao ko? Ganyan ako, Arnulfo. Mabait na kaibigan pero masamang kaaway. Ngayon ikaw na ang susunod. Ikaw na lang ang nag-iisang nakatayo. Halika na, sumugod ka na ngayon. Sandali lamang, Kanole. Bakit, Edipico? Pwede bang pagbigyan mo ko sa pagkakataon na ito? Hayaan mo nga ako ang tumapos dyan kay Arnulfo. O sige, pagbibigyan kita. Traidor ka pala, Edipico! At paano mo nasabing traidor?
Bakit kayo ba hindi? Ang kapal ng mukha mo, Arnulfo, para sabihin mong anak ko ang iaalay natin sa gabing to. Kahit sinong ama hindi papayag sa ganon. Sige, tignan natin ang galing mo. Alam mong hindi ka uubra sa akin at matapang ka lang. Dahil nandyan yung albularyo. Sumugod ka. Halika! Tuluyan nang nagbago ng anyo si Edipico at si Arnulfo. Mukhang nilabas na nilang dalawa ang tunay nilang mga itsura. Dito ay naglaban sila. Una palakasan ng katawan, sakalan na tulakan. Tapos nang daya si Arnulfo dahil sa kanyang dibdib ay may tumutubo na kung anong sungay at tumama sa dibdib ni Edipico. Dahilan kung bakit tumutulo na naman ang kanyang dugo. At yung kanyang isang kamay ay hindi niya napapagana dahil nga lawlaw ito nung mga oras na yun. Ano, Edipico? Nakabitaw ka na, no? Ubus na ang dugo mo. Madaya ka, Arnulfo. Nakakuha rin ng pagkakataon si Edipico. Yung kanyang kaliwang kamay ay nakausli na rin yung mga kuko at agad niyang itinarak sa tiyan ni Arnulfo kaya tumagos ang kanyang mga kuko sa tiyan nito. Mamamatay na tayong dalawa, wika ni Edipico. Hindi na sila naglayo ng mga oras na yon nang dahil sa lugi pa rin si Edipico at hindi gumagana ang isa niyang kamay. Yung mga paa niya ang kanyang ginamit habang nakalabas na rin ang mga nagtutulisan na kuko. Unang hinakbang ni Edipico yung kanyang kanang paa at agad niyang isinikwat sa hita ni Arnulfo kaya't yung mga kuko nun ay paulit-ulit na tumatama sa hita ni Arnulfo. Ganon pa man, tila ba hindi na nasasaktan si Arnulfo dahilan kung bakit niya tinadyakan ng malakas si Edipico. Humilahod siya ng mahaba sa lupa at hindi makabangon. Edipico, alam mo'y nagsisisi ako kung bakit kita kinuha sa ating samahan. Nagsisisi din ako dahil naging impyerno ang buhay ko magmula nang masapi ako rito. Akala ko kasi sa isang samahan ay magkakaroon ako ng tunay na kaibigan pero hindi pala. Hindi naman pala lahat ng samahan ay nabibilang sa mga matitino. Nagsisisi ako dahil dito ako nakahanap ng tunay na kaaway. Yan ang mali mo dahil aswang tayo. Naghahanap ka pa ng magandang samahan? Wala tayong ibang hinahangad kung hindi kumain ng tao. Huwag kang maghanap ng magandang pakikitungo dahil lahat tayo rito halangang bituka. Masakit ba, Edipico? Opo, hindi ko na yata kaya pang lumaban. Kung hindi mo na kaya, pues dapat ka nang mamatay. At hindi mangyayari yon, Arnulfo. Napahinto si Arnulfo sa ginawa niyang bigla ang pag-atake. Maya-maya pa, nilabas ni Canole ang kanyang punyal kaya't hindi makalapit si Arnulfo. Napakadaya mo, Dayo. Ibigay mo na sa akin ang taong yan at papatayin ko siya. Hindi na siya magbabago. Magbabago lang siya kapag nawala ka na rin sa landas ng buhay niya. Pasensyahan tayong dalawa, Arnulfo. Nakarating na rin sa akin yang mga kasalanan mo kaya't hindi na kita bibigyan ng pagkakataon. Anong ibig mo sabihin? Bakit siya lang ba ang pwedeng bigyan ng pagkakataon? Paano naman ako? Ikaw? Palagay mo meron pang magbabago sa'yo? Dumi pa ka nga dyan, Arnulfo, at titignan ko lang kung anong meron sa katawan mo. Eto namang uto-utong Arnulfo, idinipa nga ang kanyang mga kamay. Hindi niya alam na nagmula sa itaas ay bumaba ang isang nagliliyab na sibat at pinatamaan ng 2 ulit yung katawan niya. Saan ang galing yon? Yun na lang ang huling tinig na lumabas sa bunganga ni Arnulfo. Kasabay nun
ang pagbagsak nito at unti-unti siyang naging abo. Nang namatay na si Arnulfo, yung mga kasamahan nun na naiwan, sinabihan sila ni Canole na magsigsiuwi na sila sa kanilang mga mahal sa buhay dahil sila naman ang bibigyan ng panibagong pagkakataon at nangako rin sila na sila ay magbabago na. Sige na, uwi na. May pagkakataon pa kayo. Sa oras na malaman ko na bumalik kayo sa dati niyong gawain, hindi ako mangingilag na ganyan ang gawin ko sa inyo katulad kay Arnulfo. Wika ni Canole at agad silang nagtatakbo. Canole, paano naman ako? Papatayin mo na rin ba ako ngayon ha? Bumangon ka. Tadtad ka ng sugat. Oo. Nagulat na lamang si Edipico sa sumunod na ikinilos ni Canole dahil ang iniisip niya, papatayin na rin siya nito pero yung kanyang mga sugat ay ginamot pa ni Canole sa pamamagitan ng usal at sa pamamagitan ng halamang Javier. Ramdam na ramdam ni Edipico na parabang wala na siyang sugat ng mga oras na yon. Tumayo ka. Ilang araw lang babalik na yung mga sugat mo. Eto na, ikalawang pagkakataon na ito, Edipico. Umalis na kayo. Iwanan mo na yung nakasanayan mo. Magpunta kayo sa maraming tao para hindi ka na natutukso. Basta tandaan mo, Edipico, kung sakaling babalik ka man sa dati mong nakagawian, nandito ako. Naintindihan mo? Opo. Opo, susunod na lang ako sa aking tatay sa banda ng Zamboanga City. Magbabagong buhay na ako, Canole. Maraming salamat sa iyo. Nagawa pang akapin ni Edipico si Canole para lang sa pagpapasalamat. Mga kababayan, magandang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Pasensya na po kayo kung wala po tayong upload kahapon. Hanggang dito lang po at sana'y masihan kayo sa pakikinig. Masyado nga lang pong mahaba, mahigit 1 oras pero sana ay walang nag-i-skip ng ads para na rin po sa ating kaibigan na si Canole. Maraming salamat po.